Hello guys, welcome back to my channel at ang topic po natin ngayon si Dito Telecommunity. Just in case hindi niyo po nabalitaan, meron po silang follow-on offer na presyo 1.05 per share lang. So Kuya John, bakit niyo po naisipang i-topic si Dito? Kasi napag-usapan po namin lately po no, ni Tita Glo from Moneywise engineer, itong sila GMA, sila Dito, itong mga companies po na may konting problema. So, yun po, naisipan ko lang po i-share sa inyo, iba na pag-usapan po namin, no? So, for several months, mapapansin po natin, malakas po talaga ang support. I think 1 year na po itong ganito, no? Na malakas ang support ni Dito Telecommunity at 2 pesos per share. At bago po ibinagsak sa atin, no? Yung bomba nitong follow-on offering. Kaya nga po lately bumagsak din po, no? As of today, Friday po, no? November 22, 2024, ayan, bumagsak po, no? 1.41 na lang po ngayon. At makikita nyo naman po, no, for how many months na talaga nandun yung support at 2 pesos. Pero ayun na nga po, no, na bumagsak na po, no? Ayan, ang support po na yan, no? At ito nga po ang mga balita dito, slashes follow-on price to just 1.05. At sa Manila Times, ganun din po, 1.05. Sa Business World, ganun din po, nabalita po ito, no? Just a few days ago po, no? At mababasa rin po natin dito po sa kanilang disclosures, no? Dito po sa PSE Edge, mababasa po natin, no, na around 2 billion po yata ito, no? Ang gusto nila i-raise na funds, hindi po ako nagkakamali po, no? At 1.05 per share, no? So, yun po ang masaklap, no? Kasi the market values dito at 2 pesos per share, pero yung management, they value itself at 1.05 per share. So, medyo malayo po, no? So, yun po ang masaklap na pangyayari. Well, anyways, bago po tayo mag-proceed, gusto ko lang po magkwento po sa inyo, no? Naalala ko po kasi, no? May office mate ako, no? Many years ago, no? Na maganda siya, malakas ang appeal niya. Maraming nakakagusto dito sa office mate ko. By the way, hindi siya ito, no? Na-download ko lang to sa Pexel, no? Hindi ito yung office mate ko. Pero maganda yung office mate ko na to. Malakas ang appeal, no? Maraming nakakagusto po, no? Kaya lang, ang problema, sobrang in love siya dito sa isang guy po, no? At itong guy po na to, na in love po siya, no? Ay nuknukan ang dami ng bisyo, alak, sigarilyo, sugal, barkada, grabe po, araw-araw, no? Madaling araw na umuuwi, no? So, at wala pang trabaho, walang pangarap, ano pa, nambababae pa, harap-harapan, nambababae, no? Pero ito pong friend po nating ito, no? Ayaw bitawan ni girl itong si guy, no? Kasi sobrang in love po siya. At tumaasa po siya na isang araw itong si guy ay magbabago para sa kanya. Alright, so nag-gets niyo po ba? Ang nakakabwisit lang, no? Ang nakakabwisit lang dito sa kaibigan kong ito, no? Ay ang dami niya pong manliligaw na matitino, maayos, at may magagandang trabaho at talagang matitino talaga, walang bisyo, mababait pa, no? Pero itong si girl ay hindi namamansin itong mga manliligaw na to, no? At gusto niya talaga, umaasa siya, always hoping dito po sa kanyang jowa. Alright, so anong tingin nyo guys? Anong dapat gawin ni girl, no? Hindi ko siya masisisi, no? Kasi mahal mo, no? Pero kayo guys, ano po ang tingin niyo? Ano mapapayo ninyo dito? Okay, girl lalo. Alright, so ganun din po sa stocks, no? Sabi nga po ng mga experienced investors, ito po yung mga napakinggan ko po this week. Marami po akong pinakinggan na podcast this week, no? Na napansin ko rin na ganito rin ako, no? Nasakit daw talaga natin itong mga investor, no? Na kinikip natin yung ating mga losers. Ayaw natin bitawan yung ating mga losers kasi umaasa talaga tayo na babawi at babawi ang losers natin. Kasi nga pag binitawan natin yung losers natin, it's as if, no, yung ating paper loss ay nagiging realized na talaga. Realized loss na po talaga, no. At yun daw po talaga ang masaklap, no, na pangyayari. Sabi dito sa mga podcast na napakinggan ko, actually galing po ito sa mga maraming legendary ng mga investors, no, na hindi daw po dapat talagang ganun. Pag nakita natin na nagwawala na yung fundamentals ng isang stocks, well, it's time to accept na nagkamali tayo, no. Ayan, ako actually may mga binenta akong stocks lately na inaccept ko na nagkamali ako a few years back. Well, anyways, thank God na nakabawi ako sa ibang mga position ko na medyo maganda pa rin ang returns natin. I'm still
very, very happy. Pero yun nga po, no, minsan nagiging attached tayo at mahirap po talaga yun. Ako, naiintindihan ko kasi ganun din ako, no? At kailangan labanan ako, nilalabanan ko, no, na mag-cut losses tayo, no? At kung talagang mali, talagang pangatawan na nating mali tayo, no? At we move on kasi ang daming magaganda kasi ngayon eh. Yan ang problema kasi, no? Na kung patuloy tayong aasa, sayang yung time eh. Minsan, baka mali mo, 5 years hindi pa rin nakakabalik o nakakabawi yung mga yan. Eh kung ngayon, nag-switch na tayo ng position to some other stocks na maganda, hindi ba? Ayun, yun. Ibig ko po sabihin, like ito si Dito, tingnan niyo po, no? Ang point ko lang dito kasi Dito, no? Sa presyo niya ngayon na 141, no? It is valued at around 27 billion pesos, pero ang revenue niya on sales pa lang po ito, is 11 billion pa lang ang kanyang sales, no? At hindi naman ganun kabilis yung pagtaas ng kanyang revenue. Actually, mabagal na, hindi naman mabagal, pero hindi siya exponential talaga, no? So, at 11 billion, no? And they are still losing money. They are losing money, no? So, ako po tatanungin, medyo sa 140 expensive ito, no? Even at 1.05, I feel it's expensive po pa rin. Sa akin lang pong pananaw, no? Medyo expensive pa rin po itong 1.05, no? Kasi considering, no, na negative ang book value po nito, negative 1.81. Ayun, no? So pagbili mo pa lang nandito, pagbili mo ng piso, may utang kang 1.81 na agad, no? So parang ganun po ang lumalabas eh, no? At ang laki ng utang na babayaran, ang dami nilang liabilities, ang dami nilang debt, no? So yan ang problema, and it will take several years pa, no? Bago po kung magiging profitable po, no, si Dito, it will take, I feel it will take many years pa rin, no? Hindi, we are not talking about 2 years eh. Baka even 3 years, baka hindi pa rin eh. I don't know, pero mukhang matagal pa eh, no? And even then, sabihin natin naging profitable siya in 3 years, still, no, ang laki ng mountain of debt na kailangan po nilang alam mo yun, bawasan, no? Kasi as equity po, equity kasi common stock po tayo, equity, no? So wala pa rin po tayong claim sa earnings po niyan eh. Assuming na profitable na po tayo in 3 years, no? Kasi priority po ang debt eh, no? So wala pa po tayong claim sa earnings. So parang ang tagal-tagal na panahon po na antayan po ito, no, na mag-turn around ang company po na ito, no? So yun eh, it's a very very long wait. At ang point ko lang po, no, ang dami pong stocks ang nagpapakyut po ngayon, lalo no, nag-dip ang market, no? Nag-below 7,000 na naman, nag-dip na naman ang market. Ang dami na namang stocks na na tataas na naman ng dividend yield kasi nga bumaba ang price. Ang dami nagpapakyut sa iyo guys na ako na lang ang mahalin mo, ako na lang, huwag ka na kay Dito, doon ka na lang. No, matitino, kumikita at nagbibigay pa ng dividends, no? So anong sa tingin nyo guys, no? Iwanan na ba ng jowa? Lipat na ba tayo sa iba? So ano pong comment po ninyo guys, no? Pa-comment naman po sa baba. And also, no, look, ito po isang point na gusto po sabihin, no? Look at other companies, no, na kailangan ng pera for expansion or whatever. Ano pong ginagawa nila lately, no? It's either they use bonds or they use preferred shares para makapag-raise sila ng pera, no? Pero bakit si Dito? Follow-on offering ang ginawa. Medyo kakaiba. Usually guys, no, ang follow-on offering, no, it's a signal, no, na the management feels ang sarili nilang stock is overvalued. Kasi if you feel ng stock mo is undervalued, hindi ka gagawa ng follow-on offering, no? Lalo na sa Pilipinas na, you know, na concentrated ang mga family po, no, sa ownership. Hindi po katulad sa US na ano po eh. Iba po kasi sa US eh, no? Mataas yung public float doon, no? So dito po, it's a signal na yung company thinks na overvalued po sila. Kasi kung undervalued ka, hindi mo i-explore ang option na follow-on offering, no? Gagamit ka na ibang way to source funds. So yun lang po ang tanong ko sa inyo, no? Kasi makikita nyo naman po, no, lately ang dami po nagre-raise ng funds, no, for the past ilang months, ilang years, no, na may mga companies na gusto mag-expand, hindi sila gumagamit ng follow-on offering, no?
Usually bonds or preferred shares, pero sa dito they're using follow-on offerings, no? Ayun, so yeah. And isang reason, of course, hindi na rin nila kaya mag-absorb ng more debt, no, sa at more obligations to pay interest and things like that, no. So and they need a lot of money pa rin para tumakbo ang funds, kasi kung mauubusan po sila ng cash, then it will be the end of the road. So parang ganun po, no, ibig ko po sabihin. Well, ano po masasabi po ninyo, guys, no? Ako, don't get me wrong, guys, no, I'm not against dito. Gusto ko po mag-succeed ang dito as a consumer, as someone na kailangan ko ng cellphone. No, gusto ko mag-succeed ang dito. Gusto ko mag-succeed ang dito kasi the more players, mas maganda yung value sa ating mga consumers, no. Like tingnan natin yung CPU, no, yung AMD versus Intel, no. Si Intel talaga ngayon talagang bumabagsak, talagang pangit ng mga launches nila ng products, lagi may problema. Pero we don't want Intel to fail, kasi if Intel fails, wala po, yayariin tayo ng AMD. So ganun din po dito, no. Gusto natin mag-succeed ang dito kasi leverage po natin ito para hindi po masyadong hindi po tayo masyadong maano nitong the other two telcos, no. At least may pangpanangga tayo at may laban po tayo. We get best value for our money, no. But as an investor, of course, ibang usapan po yun. Ayoko po kayo malawalan ng pera. Right? So yun lang naman po ang daldana natin yan. Paasahan nyo na po mga disclaimer, like, subscribe, share, hit notification bell. Kwentuhan po tayo sa comment section. Happy investing. To God be the glory. God bless. Bye-bye.